Magandang araw sa inyong lahat. Sana maging inspirasyon ang kwento natin ngayong araw. Welcome to Marian Sweet Story, kung saan bawat kwento ay may pusong totoo. Ngayon, inaanyayahan ko kayong makinig at sabay-sabay nating damhin ang bawat tibok ng pag-ibig. Sinabi sa akin ni Arman na kahit alam niyang mali, ay labis siyang nagpapasalamat na nakilala niya ako. Kahit daw may asawa na ako, ayos lang sa kanya. Tinanong ko siya kung talaga bang kaya niyang palitan ang asawa ko, kung kaya niyang gawin ang lahat ng ginagawa nito para sa akin, kung kaya niya akong tabihan sa kama at tratuhing parang tunay niyang asawa. Buong paggalang ngunit tapat ang sagot niya. Handa raw siyang gawin ang lahat ng iyon. Kung ganoon, siya muna ang magiging asawa ko habang wala si Jonathan. Hiniling ko sa kanya na halikan ako at ipadama sa akin ang pagmamahal ng isang asawa. Isang pagkakamaling hindi ko akalaing magagawa ko. Ito ang kwento ng pagtataksil namin ng asawa ko sa isa't isa. Tama ang narinig ninyo, pareho kaming nagkasala sa aming pagsasama. Sa tahimik na sulok ng aking isipan, ang dati kong malambot na puso ay pinasan ang bigat ng pagkakasala, sakit, pagkamuhi, at galit. Mga damdaming nagtulak sa akin tungo sa isang mapanganib na desisyon. Masakit mang aminin, nakagawa ako ng kasalanan dahil sa ginawa sa akin ng mister ko. Isang pagtataksil na hindi ko matanggap-tanggap, kaya ginusto ko ring gawin sa kanya ang ginawa niya sa akin. Sa loob ng maraming taon, umiikot lamang ang buhay ko sa paghihintay sa pag-uwi ng aking asawa. Sa bawat long-distance call naming dalawa, at sa mga pangarap at pangakong binitiwan niya para sa amin ng anak namin. Ngunit ngayon, hindi ko na alam, para bang ang relasyong matagal naming binuo ay bigla na lang naglaho na parang bula. Magandang araw po, Miss Kay, at sa inyong lahat. Nais ko pong ibahagi ang aking kwento ng buhay na alam kong kaiinisan hindi lamang ako kundi pati na rin ang aking asawa. Ako nga po pala si Olivia, hindi ko tunay na pangalan. 35 years old, at may isang anak na babae na 6 na taong gulang pa lamang. Tubong Batanes ako, at isa akong may bahay ng isang lalaking ang trabaho ay nasa karagatan. Ang asawa ko ay isang seaman na may mataas na posisyon sa barko. Si Jonathan ang aking asawa. Halos 1 taon din niya akong niligawan bago ko sinagot ang matamis niyang oo. Isa akong ordinaryong empleyada sa mall nang makilala ko siya. Noong kinasal kami noong 2017, nagbago ang takbo ng buhay ko. Sinabi niya, pagkatapos ng kasal, na wag na akong bumalik sa trabaho at tutukan na lang ang bubuuin naming pamilya. Matapos ang honeymoon namin ni Jonathan ay agad din siyang sumampa muli sa barko. Labis ko iyong ikinalungkot, pero sanay na rin ako dahil bago pa man kami ikasal ay ganoon na talaga ang setup namin. Naging sunod-sunod ang kanyang promotions hanggang maging senior officer siya sa kanilang barko. Sobrang proud at masaya kami noon. Ang pagsisikap at dedikasyon ng asawa ko sa trabaho ay nagbunga rin. Wala akong masabi laban sa asawa ko noong mga panahong iyon. Mapagmahal siyang ama at asawa. Kahit malayo siya ay hindi niya nakakalimutang maging bahagi ng bawat mahalagang okasyon sa buhay namin. Tuwing Valentine's Day, laging may sorpresa. Isang bukete ng bulaklak na ipinadeliver niya sa bahay para sa akin, minsan may kasama pang regalo. Hindi lamang ako ang may natatanggap, pati ang anak namin ay may padala rin. Sa bawat wedding anniversary, sa birthday ko, at sa kaarawan ng aming anak, kailanman ay hindi siya nagkulang. Talagang pinaparamdam niya sa amin na mahal niya kami, kahit nasa malayo siya. Pero ngayon, ang bawat sweldo o padala niyang dumarating sa akin ay may kasamang pait at pagkamuhi sa puso ko. Ang dating galak sa tuwing tumatanggap ako ng pera o package mula sa kanya ay napalitan na ng kirot at halong galit. Bakit kamo? Nagsimula ang lahat, isang araw, naglilinis ako ng bahay. Maayos at maginhawa ang buhay naming mag-asawa noon. Hindi man kami marangya ay nakakaluwag kami sa pera. Mayroon kaming 2 kotse, sariling bahay at lupa, at nakabili pa nga kami ng lupa sa probinsya namin sa Batanes. Nakapagtayo rin kami ng munting negosyo, isang coffee shop na pinagkakaabalahan ko paminsan-minsan. Masasabi kong maayos ang takbo ng buhay namin.
Habang naglilinis ako sa aming bodega, may nakita akong lumang laptop na nakatago sa lumang bag ng asawa ko. Dahil na-curious ako kung gumagana pa, binuksan ko to. Medyo matagal bago umandar ang makina dahil luma na, pero nag-on din sa wakas. Pagkabukas na pagkabukas, dahil automatikong nakakabit pa ito sa aming wifi, biglang sunod-sunod na nag-pop up ang mga notification sa Facebook account ng asawa ko. Nagulat ako. Tila naka-login pa ang Facebook niya roon. Isang pangalan ang agad na tumambad sa screen. Sunshine. Pangalan niyon ng isang babae kaya agad akong kinutuban. Kakasend lang ng huling mensahe ng account na iyon sa chat nila kaya dali-dali kong kinlik at binuksan ang kanilang conversation. Isa-isang nag-load ang mga mensahe. At habang binabasa ko ay unti-unti akong nanlamig. Punong-puno ng lambing at matatamis na pangako ang palitan nila ng mensaheng mag-asawa. May mga litrato pang magkasama sila, magkayakap sa iba't ibang lugar. At higit sa lahat, may mga maseselang larawan nila na hindi ko na kailangang idetalye. Doon ko napagtantong bago pa man umuuwi si Jonathan sa akin tuwing bakasyon niya ay nauuna muna siyang makipagtalik sa babaeng ito. Parang may biglang sumampal sa akin gamit ang katotohanan. Nangangatog ang buo kong katawan. Bigla akong nilamig at hindi makapaniwala sa mga nakita ko. Unti-unting tumulo ang mga luha sa aking mga mata habang walang sound na lumalabas sa bibig ko. Napapasigaw ang damdamin ko pero hindi ako makapag-ingay. At hindi pa pala roon nagtatapos ang aking natuklasan. May isa pang bagay na tuluyang dumurog sa puso ko. Nakita ko rin sa mga message at email notification ang mga buwanang transaksyon ng pera na ipinapadala ng asawa ko sa babaeng iyon. Napamura na lang ako nang mahina sa gulat at galit. Totoo nga, nagpapadala ng pera si Jonathan buwan-buwan para suportahan ang babae niya. Nakahilera ang mga ebidensya, mula sa mga bank transfer slips hanggang sa mga resibo ng padala. Halos mabiyak ang ulo ko sa sobrang pagkabigla. Noon lang tuluyang nag-sink in sa akin na pinagtaksilan ako ng asawa ko at hindi kung sino, kundi sa isang dalagang estudyante pa lamang. Napag-alaman kong binabayaran niya ang upa ng apartment ng babaeng iyon sa Maynila, pati na ang pang-araw-araw na gastusin at pang-matrikula sa eskwela. Tuwing umuuwi pa raw ang asawa ko sa Pilipinas, binibigyan niya ang babae ng mga mamahaling gamit at pasalubong, mga bagay na tulad ng dati. Ay para sa akin niya ginagawa noong kami magkasintahan pa lamang. Lahat ng ito ay parang sampal sa aking pagkatao at insulto sa aking pagkababae. Isang malinaw na pagtataksil, hindi lang sa aming kasal kundi sa lahat ng pinagsamahan naming dalawa. Sa sandaling iyon, naramdaman ko ang galit ko kay Jonathan na umabot na sa sukdulan. Parang apoy na biglang kumalat sa buong pagkatao ko ang poot at pagkasuklam. Paano niya nagawa ito sa akin? Ilang taon akong tapat na naghintay at nag-alaga sa pamilya namin habang siya ay nasa laot, tapos ganito ang igaganti niya. Habang patuloy na nanginginig ang mga kamay ko, isa-isa kong screenshot ang lahat ng ebidensya ng pagtataksil niya. Bawat chat, bawat litrato, bawat resibo na makita ko. Wala akong pinalampas. Ngunit sa mga oras na iyon, hindi ako gumawa ng iskandalo. Hindi ko pa siya kinumpronta. Sa totoo lang, natakot ako at naguluhan. Imbes na kumprontahin agad si Jonathan, pinili kong manahimik. Pinagkalma ko ang sarili ko kahit pakiramdam ko ay guguho ang mundo ko. Hinayaan ko na lamang muna ang asawa ko sa mga ginagawa niya. Kahit alam kong niloloko na niya kami, nagkibit balikat muna ako sa harap niya. Nagdaan ang mga araw at linggo, nabitbit ko ang napakatinding lihim na ito. Paminsan-minsan na lang kung kumustahin ko si Jonathan sa chat o tawag, at kung tumatawag man siya ay palagi na lang akong may dahilan para agad tapusin ang usapan. Tuwing tumatawag siya mula sa barko, lagi kong idinadahilang nasa coffee shop ako o sobrang busy at hindi makausap ng matagal. Sa totoo lang, ni ayaw ko siyang marinig. Dahil na rin sa pagkakaiba ng oras namin umaga sa kanya habang gabi dito sa Pilipinas, hindi na rin maayos ang aming komunikasyon. Nauwi na lang sa matipid na kumustahan at mababaw na update ang bawat tawag niya. Pakiramdam ko, unti-unti na akong nangingilayo sa kanya. Dala ng bigat ng kalooban ko.
Hanggang sa isang araw, nagkaproblema ang aming personal na driver na si Mang Erning. Na-stroke siya at hindi na pwedeng magmaneho. Kinailangan kong humanap ng pamalit. Makalipas ang ilang araw, ipinakilala sa akin ng pamilya ni Mang Erning ang pamangkin niyang si Arman. Siya raw ang maaring pumalit bilang driver ko. Bata pa si Arman, siguro'y nasa 24 anyos lang ang edad niya. Matangkad, kayumanggi, at halatang batak ang katawan sa trabaho. Sa unang tingin pa lang ay masasabi mong sanay siya sa pisikal na gawain dahil sa matipuno niyang pangangatawan. Ngunit kabaligtaran naman ito ang ugali niya sa personal. Napakamahiyain ng binata. Nang ipakilala siya sa akin, tango at ngiti lamang ang palagi niyang sagot, halos walang imik sa harap ko. Napansin ko rin ang mga sulyap niya sa akin na hindi ko mabasa. May halo sigurong paghanga o pagkalito. Ewan ko, pero parang may kakaibang titig siya nang magpang-abot ang aming mga mata. Aaminin ko. Noong mga panahong iyon ay batid kong mayroon pa rin akong kaakit-akit na anyo. Maayos ang hitsura ko at inaalagaan ko ang sarili ko. Maputi ako at nasa 5'2" ang taas. Kahit may anak na ako ay sinisikap kong manatiling maganda at sexy, hindi ako nagpapabaya sa aking sarili. May mga beauty maintenance ako at talagang pinaglalaanan ko ng oras at pera ang aking kalusugan at kaanyuan. Ginagawa ko ito hindi lamang para sa sariling kumpiyansa, kundi lalo na para sa asawa ko. Noon, ang paniwala ko, kailangan kong laging maging kaaya-aya at kaakit-akit para sa kanya, para hindi siya maghanap ng iba kapag umuuwi siya sa amin. Pero mali pala ang akala ko. Kahit anong pag-aayos at pagpapaganda ang ginawa ko para sa kanya, hindi pa rin iyon naging sapat upang pigilan siyang magtaksil. Nakakalungkot isipin na ang lahat ng effort ko ay nauwi rin sa wala. Sa mga unang linggo ng pagtatrabaho ni Arman sa amin, naging maayos naman ang lahat. Maingat siyang magmaneho at talaga namang maasahan. Wala akong reklamo sa trabaho niya. Palagi siyang nasa oras at alisto. Tahimik lang talaga ang binata. Kung hindi ko pa siya kakausapin ay halos hindi siya magsasalita habang nasa biyahe. Nagustuhan ko ang ugali niyang magalang at hindi bruskong dating. Sa totoo lang, sa kabila ng galit ko noon sa asawa ko, nakagaanan ko agad ng loob si Arman dahil sa kanyang mabuting asal. Ngunit, habang lumalalim ang galit ko kay Jonathan, unti-unti ring may nabubuo akong masamang plano sa isip. Naghihinanakit ako araw-araw. At alam kong sumisikip ang dibdib ko sa tuwing naiisip ko ang kataksilan ng asawa ko. Gusto ko sanang gumanti. Gusto kong iparamdam kay Jonathan ang sakit na nararamdaman ko. At sa isipan ko, si Arman ang nakikita kong maaaring maging kasangkapan sa plano kong ito. Tama? Naisip kong ipatikim ang sarili ko sa ibang lalaki para makaganti sa asawa ko. Sabi ko sa sarili ko, kung nagawa niya sa akin ito, magagawa ko rin sa kanya. Dahil doon, naging madalas ang pagdadahilan ko upang maisama si Arman kahit saan ako magpunta. Kailangan kong palihim na isakatuparan ang plano ko at si Arman lang ang palagi kong kasama araw-araw. Palagi kaming nasa biyahe ni Arman sa mga sumunod na araw. Bumibiyahe kami papunta sa aming lupain sa probinsya, ininspeksyon ang aming mga ari-arian, o di kaya'y nag-iikot para mamili ng supply sa grocery at minsan ay dumadaan pa sa coffee shop. Sa lahat ng lakad na ito, lagi ko siyang kasakasama. Dahil palaging kaming dalawa ang magkasama sa daan, hindi maiwasang mapalapit ang loob naming dalawa sa isa't isa. Nagsimula kaming magkwentuhan habang bumibiyahe, lalo na kapag natatraffic o pag nagpapahinga siya sa pagmamaneho. Nung unay tahimik lang siya, pero nang kalaunan ay naging kampante na rin si Arman sa akin. Nakita ko ang tunay niyang ugali. Palabiro pala siya at may kakulitan din. Minsan ay sinasakyan ko ang mga biro at hirit niya. At aminado akong natutuwa ako sa aming biruan. Sa buong maghapon ng pagmamaneho ay madalas puno ng tawanan ang sasakyan dahil sa kanya. Minsan pa nga, bitin kami pareho sa kwentuhan kapag narating na namin ang destinasyon. Nagdulot ito sa akin ng kakaibang gaan ng loob. Sa gitna ng bigat na dinadala ko ay may munting kasiyahan akong naramdaman sa mga simpleng biro at masayahing personalidad ni Arman. Isang hapon, habang mabagal kaming umuusad sa traffic,
Napunta ang usapan namin sa personal na buhay niya. Nasabi niyang nung unang beses daw na nakita niya ako, sobrang humanga siya sa aking ganda. Medyo natawa ako at tinukso siyang kaya pala titig na titig siya nung ipinakilala ko siya sa akin. Nahihiyaman, inamin ni Arman na wala pa siyang nagiging girlfriend kahit kailan, torpe daw at hindi marunong manligaw. Biniro ko siya. Naku naman, napaka-old school mo, Arman. Sa panahon ngayon, hindi na uso ang ganyang nahihiya. Hanapin mo lang sa Facebook ang nagugustuhan mo tapos i-chat mo, magpapansin ka ng konti. Natawa rin siya. At sumagot na ang tipo raw niya ay yung babaeng, katulad mo ma, maganda na. Mabait pa. Napailing ako ng may ngiti at sinabihan siyang, huwag siyang masyadong mahiyain lalo na kung talagang may gusto siya sa isang babae. Sabi ko pa sa kanya, lakasan mo ang loob mo. Sabihin mo ang nararamdaman mo kung talagang seryoso ka. Tumango lang siya at ngumiti. Sa mga sandaling iyon, alam kong may kakaibang kinang sa mga mata ni Arman tuwing nagtitinginan kami. Isang titig ng paghanga na pilit niyang itinatago sa likod ng mga biro. Di nagtagal, dumating ang sandaling matutupad ang plano kong ipatikim ang aking sarili sa iba. Isang gabi, hinatid ako ni Arman pauwi galing sa isang reunion ng mga dating kaklase ko. Medyo gabi na nang dumating kami sa bahay. Imbes na umuwi na agad siya sa kanila matapos akong ihatid, napansin kong nanatili pa si Arman sa aming garahe. Nakita ko siya mula sa bintana na naglilinis at inaayos ang sasakyan. Nagbihis lang ako saglit mula sa aking party attire at naisipang puntahan siya sa labas. Paglabas ko sa may garahe, nakita kong nakaupo si Arman sa mahabang bangkong kahoy doon, mukhang nagpapahinga matapos linisin ang kotse. Lumapit ako sa kanya. Bakit nandito ka pa? Di ka pa ba uuwi at magpapahinga? Tanong ko sa kanya. Medyo nagulat pa siya nang makita akong paparating. Inaayos at nililinis ko lang po itong kotse, ma'am. Nahihiya niyang sagot. Para po mas presentable bukas. Pag gagamitin uli. Nakita kong medyo pawisan siya at halatang pagod na. Nako, tama na yan. Mukhang pagod ka na, Arman. Sabi ko sa kanya. Tsaka, pasensya ka na sa paghihintay kanina ha. Napatagal ako sa kwentuhan namin ng mga kaibigan ko. Umiling siya at ngumiti ng magalang. Ayos lang po ma'am. Masaya nga po ako na naihatid ko kayo. At saka, kailangan ko rin naman pong kumayod at magsipag. May kung anong kumurot sa puso ko sa mga sinabi niya. Napakasimple ng pangarap ng binatang ito sa loob-loob ko. Umupo ako sa tabi niya sa mahabang bench. Sumandal ako at tumingala sa madilim na kalangitan habang kami nagpapahinga. Ano bang mga pangarap mo sa buhay, Arman? Mahina akong tanong habang nakatingin kami pareho sa mga bituin sa langit. Sandaling natahimik si Arman marahil nag-iisip kung sasagutin ba niya ang tanong ko. Pagkuway nagsalita rin siya. Marami po akong pangarap, Ma'am Olivia. Sambit niya ng dahan-dahan. Gusto ko hong makapagtayo ng sarili kong auto repair shop balang araw. Gusto ko ring makatapos ng pag-aaral ang mga nakakabata kong kapatid, kahit ako na ang tumulong sa pagpapaaral nila. At higit sa lahat, gusto kong mabigyan ng mas maginhawang buhay ang nanay at tatay ko. Habang sinasabi niya ito, may bahid ng pag-asa at determinasyon ang boses ni Arman. Ngumiti ako at tiningnan siya. Kaya mo yan, Arman. Sabi ko nang may buong paniniwala. Nakikita ko ang sipag at determinasyon mo. Madiskarte ka sa buhay at mabuti kang tao. Sigurado akong magtatagumpay ka balang araw. Napangiti ng husto si Arman sa mga sinabi ko. Salamat po, ma'am. Ang sarap pakinggan yan. Lalo na po galing sa inyo. Mahina niyang tugon. Nagpangiti rin ako. Sandali kaming natahimik. Ninanamnam namin ang preskong hangin ng gabi at ang bahagyang katahimikan sa paligid. Pagkuway biniro ko siya. Hindi pala bagay sa'yo ang seryoso, Arman. Mas bagay sa'yo yung palaging nakangiti at nagbibiro. Natawa siya ng konti. Ngunit pagkatapos ng munting birong iyon ay muling naging seryoso ang aking tinig. May bigat sa dibdib ko na nais kong ilabas sa gabing iyon. Alam mo ba, Arman? Sabi ko habang nakatingin pa rin sa madilim na kalangitan. Minsan, yung mga taong pinakamamahal natin ang sila pang pinakamakapagdudulot
ng matinding sakit sa atin at kayang gibain ang mundo natin ng lubos. Tahimik lang siyang nakinig, pero nakita ko sa gilid ng aking mata na tumango siya ng marahan at kung minsan patuloy ko habang pilit nang umiti, ang tanging paraan para maibsan ang sakit na nararamdaman natin ay gumanti sa kanila. Mahina akong tumawa pagkatapos kong sabihin iyon, bagamat alam kong may pait ang tinig ko. Napatingin si Arman sa akin halatang nagtataka sa tinuran ko. Saglit siyang natigilan, tila pinag-iisipan ang mga binitawan kong salita. Hindi siya agad sumagot. Dahan-dahan kong ibinaling ang tingin ko sa kanya at nagtagpo ang aming mga mata. Sa pagkakataong iyon, siguro ay naramdaman niya ang bigat na dinadala ko sa puso ko, kahit hindi ko diretsahang sinabi sa kanya. Hindi ko sinasabing tama ang iniisip kong yun, Arman, sabi ko ng mahinahon, pero naiintindihan mo naman siguro ako, 'di ba? Tumango lamang siya bilang tugon. Matapos noon ay ilang sandaling katahimikan ang namagitan sa aming dalawa. Ang tanging maririnig sa paligid ay ang humuhunihing mga kuliglig sa di kalayuan at ang bahagyang hangin sa mga puno. Nakasandal ako sa upuan at nakapikit pilit iniinda ang sakit na muling sumisiksik sa puso ko habang naaalala ko ang kataksilan ng asawa ko. Si Arma naman ay tahimik na nakayuko, parang nag-iisip o nag-aalangan. Maya-maya, bumasag sa katahimikan ang mahinang pagtawag ni Arman sa pangalan ko. Ma'am Olivia, aniya, halos pabulong. Lumingon ako sa kanya. Nakita kong seryoso ang mukha ng aking batang driver at may bahagyang pag-aalinlangan sa kanyang mga mata. May sasabihin po sana ako sa inyo, dugtong niya. Biglang kumabog ng malakas ang puso ko sa dibdib. Sa sandaling iyon, alam ko na ang maaaring nais niyang sabihin. Palagi kong nahuhuli ang panakaw niyang sulyap sa akin itong mga nakaraang araw. Mga sulyap ng isang binatang nagkakagusto sa amo niya. At ngayong kaming dalawa lamang sa katahimikan ng gabi, ramdam kong papunta na kami sa isang delikadong hangganan. Huminga ako ng malalim at pilit ng umiti. Hinayaan ko na ang tadhana sa gabing iyon. Ano yun, Arman? Mahina akong tanong. Nakatingin ako ng diretso sa kanya upang ipakita na bukas akong marinig anuman ang sasabihin niya. Halata akong kabado siya. Pinaglalaruan pa niya ang mga daliri niya at iwas ang tingin sa akin. Alam niyo naman ho, simula pa nung nagsimula ako magtrabaho rito, iba na po ang nararamdaman ko kapag kasama ko kayo. Bungad niya, halos pabulong at pautal. Sabi niyo po umamin kapag may nagugustuhan akong babae, 'di ba? Hindi ko po alam kung tama ba na sabihin ko to, lalo na't may asawa po kayo. Hindi ko na siya hinayaang matapos pa. Marahan kong hinawakan ang kamay niyang kinakabahan at ninitian siya upang pakalmahin. Ramdam ko ang panginginig ni Arman sa kamay na hinawakan ko, kaya hinaplos ko iyon ng bahagya. Arman, sabi ko mahina, alam ko matagal ko nang napapansin na may gusto ka sa akin. Biglang namula ang mukha niya at mabilis siyang umiling. Ma'am, pasensya na po. Hindi ko ho intensyong bigyan kayo ng problema. Hindi ko lang po kasi mapigil ang nararamdaman ko. Sunod-sunod ang paumanhin at paliwanag niya. Halatang takot na baka nagalit ako. Pagkarinig ko sa tinig niyang halos mabasag sa kaba at hiya, alam kong ito na ang pagkakataon ko. Ito na mismo ang pintong pwede kong buksan upang tuluyang makaganti sa asawa ko. Umiling ako, pinatigil ko si Arman sa pag-aalala. Tiningnan ko siya ng diretso sa mata at sa gabing iyon marahil ay nakita niya ang pagkawasak at determinasyon na halo-halong nagliliyab sa mga mata ko. Hindi dagdag na problema ang nararamdaman mo, Arman, sabi ko ng buong sinseridad. Sa katunayan, ikaw ang gagamitin ko para makaganti sa mister ko. Nanlaki ang mga mata niya sa gulat. Bago pa siya muling makapagsalita ay bahagya akong ngumiti at hinapit ko ng kaunti ang pagkakahawak ko sa kamay niya. Tulungan mo ako, Arman, pakiusap ko sa isang mahinang bulong. Gusto mo ako, hindi ba? Hindi agad siya nakapagsalita. Parang natigilan siya sa narinig niya mula sa akin. Alam kong nagulat ko siya sa diretsahan kong sinabi. Unti-unti siyang tumango. Oo po ma'am, gustong-gusto ko po kayo. Aminado na siya at nakita ko ang paglambot ng kanyang mga mata habang tinitingnan ako. Kahit na alam kong mali dahil may asawa na kayo,
Nagpapasalamat nga po ako na nakilala ko kayo, Ma'am Olivia. Kahit may asawa na kayo, ayos lang po sa akin. Sunod-sunod at tapat ang kanyang mga salita na para bang matagal na niyang gustong sabihin lahat ng yon. Tumango ako. Eto na ang sandali. Talaga ba, Arman? Tanong ko sa malamyos na tinig. Kung ganoon, kaya mo bang palitan ng asawa ko habang wala siya? Kaya mo bang gawin ang mga ginagawa niya para sa akin? Kaya mo ba akong tabihan sa kama at ituring na parang asawa mo? Napakaseryoso ng tingin ni Arman ng gabing iyon. Kahit alam kong kumakabog pa rin ang dibdib niya, nakita ko ang pangingibabaw ng matinding pagnanasa at simpatya sa mga mata niya. Kaya ko ho, Ma'am Olivia. Mahina, ngunit buo ang boses niyang sagot. Ngumiti ako ng mapait at marahan kong binitawan ang kamay niya. Kung ganon, simula ngayon, ikaw muna ang asawa ko habang wala si Jonathan. Walang pag-aalinlangan kung idinikta ang mga salitang iyon. Pagkasambit ko nito ay nakita ko ang panandaliang pagkabigla at saya na sumilay sa mukha ni Arman, parang hindi siya makapaniwala sa naririnig niya. Bago pa siya muling makapagsalita, ako na mismo ang gumawa ng unang hakbang. Halikan mo ako. Mahina ngunit mariing utos ko sa kanya. At iparamdam mo sa akin ang pagmamahal ng isang asawa. Saglit kaming parehong natigilan. Tanging ang mga kuliglig at tibok ng puso naming dalawa ang naririnig ko sa aking tainga. Nang mga sandaling iyon, nagkatinginan kami ni Arman. Titig na titig kami sa isa't isa. Waring binabasa ang isip at damdamin ng bawat isa. Pareho naming alam na bawal ito, na mali ito. Ngunit pareho rin naming alam na sa mga sandaling iyon ay ito ang aming nais. Dahan-dahang naglapat ang aming mga labi. Marahan sa umpisa, tila kapwa nag-aalangan at nagtatantiyahan. Ramdam ko ang panginginig ni Arman at maging ako ay nanginginig din sa halo-halong emosyon ng pangungulila, galit at pagnanasa. Ang banayad na halik na iyon ay mabilis na naging maalab. Niyakap niya ako at ginantihan ko ng yakap. Sa unang pagkakataon, makalipas ang mahabang panahon, may ibang init ng katawan ang nakapaligid sa akin bukod sa aking asawa. Isang halik na puno ng pananabik at uhaw sa pag-ibig ang pinagsaluhan naming dalawa ni Arman sa gabing iyon. Sa mahabang bangkong iyon sa loob ng madilim naming garahe, tuluyang bumigay ako sa mga bisig ng aking batang driver. Sabik niya akong hinalikan at niyakap ng mahigpit. Ramdam ko ang pananabik at matinding pagnanasa ni Arman. Tila sabik na sabik siya at halos manginig sa pag-angkin sa akin. Alam kong ako ang una niyang karanasan pagdating sa ganitong bagay. Walang karanasan si Arman sa pakikipagtalik, kaya't ako na mismo ang naging gabay niya. Ngunit napakabilis niyang natuto sa bawat haplos at bawat halik na itinuro ko sa kanya. Nang sumapit ang gabing iyon, nagbago ang relasyon namin ni Arman. Mula sa pagiging amo at driver, ay may namuong isang lihim na ugnayan sa pagitan naming dalawa. Sa bawat pagdampi ng kanyang balat sa balat ko, pakiramdam ko ay nakakaganti na ako sa asawa ko. Parang sa bawat halik at bawat haplos ni Arman sa akin ay nababawasan ang sakit na naramdaman ko mula sa kataksilan ni Jonathan. Subalit sa kaibuturan ng puso ko, alam kong mali ang lahat ng ito. Alam kong naguhukay ako ng sarili kong libingan na pinapasok ko ang isang sitwasyong magdudulot lamang ng mas matinding sakit kalaunan. Ngunit ng mga panahong iyon, masyadong malakas ang puwersa ng sakit at galit sa puso ko. Kapag naaalala ko ang mga nabasa kong chat at nakita kong litrato ng asawa ko at ng babae niya, lalo ko pang hinayaan ang aking sarili na magpaangkin kay Arman. May mga gabi na pagkatapos ng maghapong pagbiyahe, ay hindi ko na pinauuwi si Arman. Mas madalas ngayon na pinagpapalipas niya ang gabi sa bahay, pinatulog ko pa nga siya sa guest room namin ng ilang ulit. Inaabot kami ng ilang araw na magkasama, lalo na kung ang anak ko ay naiiwan sa bahay ng mga magulang ko o kaya'y abala sa eskwela. Kapag may ibang taong kaharap, normal kaming kumikilos ni Arman, ako bilang amo at siya bilang empleyado, upang walang makahalatang iba sa aming relasyon. Pero sa tuwing kami lang ang magkasama, sinusulit namin ang bawat sandali. Minsan nga, sa loob mismo ng kotse habang nakaparada sa tagong lugar, hindi namin napipigilan ang init ng aming pagnanasa sa isa't isa.
Anumang pagkakataong makuha namin, anumang oras na alam naming ligtas at walang makakakita, ay pinapalipas namin sa yakap ng isa't isa ang pangungulila at tawag ng laman. Hindi lang pisikal na pagnanasa ang pinagsasaluhan namin ni Arman. Sa paglipas ng mga linggo, naramdaman ko rin na naging malapit ang kalooban ko sa kanya. Nakikinig siya sa bawat hinanakit at kwento ko. Sa tuwing kasama ko si Arman, kahit sandali ay nakakalimutan ko ang sakit ng pagtataksil ni Jonathan. May mga gabing magkaibigan kaming umiinom ng kaunti at nagkukwentuhan ng mahaba-habang nanonood ng kung ano-ano sa Netflix. Isang gabi, magkadikit kaming nakaupo sa sofa. May hawak na tigi-isang baso ng alak. Hindi ko napigilang yumakap sa kanya ng mahigpit. Alam mo Arman, ang gaan pala sa pakiramdam na may nakikinig sa'yo nang hindi ka hinuhusgahan. Bulong ko habang nakasubsob sa dibdib niya. Yung tipong lahat ng problema ko at hinanakit ay nawawala na lang bigla kapag kasama kita. Alam mo ba yon? Hinaplos ni Arman ang buhok ko at bahagyang kumalas para tingnan ako sa mata. Ako rin naman, Ma'am Olivia. Mahinang tugon niya. Napakalaki ng pasasalamat ko na nakilala kita. Marami rin akong natututunan habang kasama kita at masaya ako na napapaligaya kita kahit papaano. Ngumiti ako sa sinabi niya at sa sobrang tuwa ay hinalikan ko siya sa pisngi. Pagkuwa'y hinawakan niya ang mukha ko sa kanyang mga kamay at tinitigan ako ng malalim. Sana nga po, napapasaya ko kayo ng higit pa sa nagagawa ng asawa ninyo. Bulong niya, may bahid ng pag-aalala at pag-asam sa boses. Napangiti ako ng may konting lungkot. Oo Arman, napapasaya mo ako. Pag-amin ko. Sa sandaling iyon, tumibok ng may halo muling saya ang puso kong matagal nang nanlalamig. Pakiramdam ko, nabubuhay akong muli kapag kayakap ko si Arman, nagagawa niyang punan ang mga kakulangang iniwan ni Jonathan sa akin. Alam naming pareho na isang lihim at pansamantalang ligaya lamang ang namamagitan sa amin ni Arman. Kapwa namin batid na darating ang araw na magbabalik si Jonathan at haharapin ko ang realidad ng buhay ko. Sa tuwing tatawag si Jonathan mula sa barko, napapaalala sa akin ang katotohanang nagtataksil ako at nararamdaman ko ang kaba at takot sa dibdib. Tuwing maririnig ko ang boses ng asawa ko sa telepono, may bahagi ng puso kong nagigilty. Dahil habang tinitiis niya ang lungkot sa barko, heto ako sa piling ng iba. Ngunit agad ding pumapalit ang galit kapag sumasagi sa isip ko na siya mismo ay may inuuwi ang ibang kandungan dyan sa Maynila bago umuwi sa amin. Lumipas pa ang mga buwan at unti-unti nang papalapit ang araw ng pag-uwi ni Jonathan mula sa kanyang kontrata. Dapat ay matagal ko na yung hinihintay na may pananabik, tulad ng dati. Ngunit ngayon ang nararamdaman ko ay halong galit at pangamba. Alam kong bago siya umuwi sa akin ay pupunta muna siya sa Maynila, sa babaeng iyon. At doon muna siya magsasawa bago ako muling harapin. Uuwi siya sa amin na tila tira-tira na lang ang natitira sa kanya para sa akin. Sumasakit ang dibdib ko sa tuwing maiisip ko ito. Habang papalapit ang pag-uwi ni Jonathan, lalo akong naging mapusok sa relasyon namin ni Arman. Gusto ko pang sulitin ang mga nalalabing araw na kami lang dalawa. At sa kaibuturan ko ay umaasa rin akong sa pamamagitan ni Arman ay tuluyang masusuklian ang sakit na dinulot ng asawa ko. Isang hapon, ilang linggo bago ang inaasahang pag-uwi ni Jonathan, abala si Arman sa paglalaba at paglilinis ng kotse sa garahe. Nakaugalian na niya kasing panatilihing malinis at maayos ang sasakyan. Lumabas ako at inimbitahan siyang magmerienda muna sa loob ng bahay matapos ang trabaho niya. Pagpasok namin ay naghain ako ng kaunting merienda at inumin sa sala. Nagkuwentuhan kami at tulad ng nakasanayan ay nauwi na naman sa landian at tawanan ang aming pag-uusap. Magaan ang loob ko at tila ordinaryong araw lang na masaya kaming magkasama. Hindi ko alam kung dahil ba sa takot kong malapit nang matapos ang bawal naming relasyon o dahil sa init ng mga sumunod na sandali, pero ang simpleng kwentuhan namin ni Arman that hapon ay nauwi na naman sa isang mainit na tagpo. Nagsimula sa mga yakap at halik habang nakaupo kami sa sofa, hanggang sa magkayakap na kaming napahiga roon. Ramdam ko ang kasabikan naming dalawa.
Alam naming konting panahon na lang ang ilalagi namin sa ganitong pagsasama kaya't naging mapusok kami. Naramdaman kong buhatin ako ni Arman. Akmang kakargahin papunta sa silid ko at ng asawa ko pero mabilis ko siyang pinigilan. Ayokong doon, sa kama naming mag-asawa, gawin ang pagtataksil na ito kahit pa nagawa na ni Jonathan ang ganitong bagay sa kung saan-saan. Kaya't sa mahabang sofa na lamang sa sala namin, itinuloy ni Arman ang pag-angkin sa akin ng hapong iyon. Nakakubli kami sa akala naming kaligtasan ng loob ng bahay. Pareho kaming nakapikit at ninanamnam ang init ng isa't isa nang biglang may narinig akong pagbukas ng pinto. Isang tinig ang narinig ko mula sa may foyer. Olivia? Parang binuhusan ako ng malamig na tubig. Nanlaki ang mga mata ko at biglang natauhan. Si Jonathan, narinig ko ang boses ng asawa ko na matagal ko nang hindi naririnig ng harap-harapan. Dumating na siya nang hindi man lang ako naabisuhan. Mabilis na kumilos si Arman. Parang siya man ay binatukan ng realidad. Agad siyang tumayo at nagmadaling nag-ayos ng sarili. Ako man ay natuliro at dali-daling dinampot ang mga saplot kong nagkalat sa sahig. Kitang-kita ko ang pagkabigla at galit sa mukha ng asawa ko na nakatayo ngayon sa may pinto ng aming bahay katabi ng kanyang maleta. Namutla siya para siyang nakakita ng multo o marahil ay isang bangungot. Nanginginig ang buo kong katawan, hindi ko alam ang uunahin, ang magtakip ba ng katawan o ang ipaliwanag ang sarili. Si Jonathan ay nakatayo lang, nakakuyom ang mga kamao at nakatitig sa akin at kay Arman na nooy napapagitna ko, hawak pa ang damit niya sa kanyang hubad na pangitaas na katawan. Sa wakas, naisuot ko rin ang aking damit at ganoon din si Arman. Walang ni isang salitang namutawi sa aming tatlo sa unang ilang segundo. Tanging ang malakas na kabog ng dibdib ko ang naririnig ko. Olivia, anong nangyayari rito? Malamig at nanginginig ang tinig na lumabas sa bibig ng asawa ko. Hindi ko alam kung galit, sakit, o pagtataka ang nangingibabaw sa boses niya. Marahil lahat na. Nakapako ang tingin niya sa akin, tila naghihintay ng kasagutan sa kanyang nasaksihan. Sa totoo lang, ang unang sumilay na damdamin sa akin ay hindi takot o hiya, kundi isang uri ng kasiyahan at pagliyab ng galit. Ito ang matagal ko nang nais mangyari. Ang mahuli niya ako na tulad ng pagkakahuli ko sa mga lihim niya. Sa wakas, eto na. Magkakakitaan na kami ng mga baraha. Dahan-dahan akong tumayo, hinarap ko si Jonathan at tinitigan ko siya ng diretso sa mata. Nakita ko ang kanyang mukha. Namumutla, nanlalaki ang mata, halatang-halata ang matinding pagkasaktan at pagkabigla. Kumakawala ang paghinga niya na parang sa isang tao na nananaghoy. Ang dibdib ko ay naglalaban-laban ng emosyon. May konting hiya, may galit, may sakit, at may isang bahagi pa ring masaya dahil nasaktan siya sa nakita niya. Nagsalubong ang aming mga mata. Jonathan, mahinang bulong ko, habang pinipigil ang pagtulo ng luha sa aking mga mata. Anong ibig sabihin nito, Olivia? Halos hindi makapaniwalang tanong niya sa akin. Nanginginig ang boses ng aking asawa at nakita kong namuuri ng luha sa gilid ng mga mata niya. Humugot ako ng malalim na hininga. Narito na, naisip ko. Panahon nang ipaalam sa kanyang alam ko na ang katotohanan. Sa kabila ng panginginig ng buo kong katawan, pinilit kong tibayan ang boses ko. Jonathan, ang nangyayari rito ay bunga ng mga ginawa mo sa akin. Buo at matigas kong sabi sa kanya. Kita ko sa mukha niya ang pagkalito. Anong sinasabi mo? Umiiling niyang tanong. Nanlalabo ang mga mata sa pagpipigil ng emosyon. Huminga ako ng malalim. Pinipigilan ang panginginig ng sariling tinig. Alam ko ang lahat, Jonathan. Sabi ko ng madiin, habang patuloy ko siyang tinititigan. Alam ko ang lahat ng pagtataksil na ginawa mo sa akin. Saglit siyang natigilan, ngunit nagsimula siyang umiling. Waring pinapabulaanan ang mga salita ko. Nakita ko ang lito at takot sa mukha niya. Si Sunshine. Patuloy ko habang mapait na napangiti. Kilala mo ba ang pangalang yon? Halos masamid si Jonathan sa narinig. Kitang-kita ko ang pagkasindak sa mga mata niya. Hindi siya makapagsalita kaya nagpatuloy ako.
Tumakas na ang mga luhang kanina ko pa pinipigilan. Yung estudyante mong pinapadalhan mo ng pera buwan-buwan, pati na ang pagbibigay mo ng kung ano-anong mamahaling regalo sa kanya tuwing umuuwi ka. Yung babaeng kayakap mo sa mga litrato, nakita ko ang lahat niyon, Jonathan. Tumulo ang luha ko ngunit hindi magbabago ang bagsik ng boses ko. Kinumusta mo kung kamusta na si Sunshine ha? Naalala mo ba siya ngayon? Halos pasigaw ko nang huli kong sinabi. Namumuo na rin ang luha sa mga mata ni Jonathan. Napaatras siya ng bahagya, parang tinamaan ng kung anong suntok. O Olivia, hindi ganyan. Nauutal siyang naghanap ng paliwanag, ngunit hinigit ko pa ang boses ko, dinuro ko siya habang nagsasalita ako ng buong hinagpis. Huwag mong itanggi! Sigaw ko sa kanya na ngayon ay tuluyang umiiyak na rin ako. Ano pa ang hindi totoo, Jonathan? Ha? Ano pa? Sunod-sunod ang mga salita kong pinakawalan. Nakita ko ang lahat sa lumang laptop mo. Lahat ng account mo. Lahat ng chat ninyo at mga larawan ninyo ng babaeng iyon. Pati ang mga resibo ng padala mo ng pera sa kanya. Lahat ng iyon, Jonathan, huwag ka nang magkaila. Halos maubusan ako ng hininga sa tindi ng aking emosyon. Olivia, tunog pagmamakaawang sambit niya, ngunit hindi ko siya pinatapos. Sumasakit ang lalamunan ko sa pagpigil ng hagulgol, ngunit patuloy akong nagsalita. At alam mo kung ano ang pinakamatraidor sa lahat, Jonathan? Tumitig ako sa kanya ng puno ng hinanakit, na nauuna ka pang umuwi sa kanya kaysa sa amin ng anak mo. Nauna mo pa siyang tikman bago ang sarili mong asawa. Uuwi ka sa akin na pagod na at wala nang ibubuga dahil ibinigay mo ng lahat sa babaeng yon. Tama ba ako, Jonathan? Hindi siya nakasagot. Napatingin lamang siya sa sahig, hawak ang ulo na para bang napakasakit ng natuklasan niya. Bumukas at muling nagsara ang bibig niya pero walang lumabas na salita. Nangalog ang tuhod niya at napaupo siya sa pinakamalapit na silya, tila nawala ng lakas. Sa tagpong iyon, naramdaman ko na nagbaligtad na ang sitwasyon. Kung sino ang dapat sana'y galit, ay siyang ngayon pinagagalitan ko. Ang mga matang kanina'y galit at gulat sa nakita niya ay ngayoy guilty at takot habang nakatungo siya sa harapan ko. Hindi ko alam kung maaawa ba ako sa kanya o lalo pang magagalit. Naghalo-halo ang aking damdamin. Mahal ko pa ba ang lalaking ito? O puro galit na lang ang nadarama ko? Ang isang bagay na sigurado ay gusto kong iparamdam sa kanya ang sakit na dinanas ko. Olivia! Pagsusumamo ni Jonathan habang pilit na inaangat ang tingin sa akin. Magpapaliwanag ako. Mahina at sira ang boses niyang nagmamakaawa. Nakikita kong nanginginig ang balikat ng asawa ko. Sa unang pagkakataon, nakita kong parang miyupi si Jonathan sa harap ko. Magpapaliwanag? Sarkastiko kong putol sa kanya, halos pahagulgol kong tinitigan siya. Jonathan, ilang taon akong naghintay at nagtiis para sa'yo? Ilang buwan kitang tiniis na wala ka rito? Inalagaan ko ang anak natin, pinatakbo ko mag-isa ang negosyo natin habang nasa abroad ka. Ito ba ang isusukli mo sa akin? Sumisigaw na ako habang ang luha ko'y tuloy-tuloy na. Isang batang halos kaedad lang ng mga kapatid mo. Dumadagundong ang bawat salita ko sa sala namin. Kita ko ang sakit na bawat katagang bitawan ko ay parang sibat na tumatama sa kanya. Hindi! Hindi yun ang buong totoo! Umiiling na sabi niya. Pilit itinatanggi ang mga paratang ko. Olivia, alam kong nagkamali ako pero ano ang hindi totoo, Jonathan? Malakas kong singhal. Hindi alintana kung may makarinig man sa labas. Ano? Naniloko mo ako? Nanangaliwa ka? Ibinuhos ko na ang lahat ng hinanakit ko. Sabi mo nga sa akin, ilang taon mo na akong niloloko ha? Ilang taon mo na akong pinagpalit sa iba? Olivia, patawarin mo ako. Hagulgol na rin ang asawa ko. Tumayo siya at akmang lalapit sa akin subalit umatras ako, itinulak ko siya palayo sa aking katawan. Ayokong madikit man lang siya sa akin. Sa gilid ng paningin ko, nakita kong nakatayo pa rin si Arman sa di kalayuan, nakayuko at tila hindi alam ang gagawin. Matagal na niyang naisuot ang kanyang damit ngunit nanatili siyang parang estatwa sa isang sulok, marahil takot at nahihiya. Huminga ako ng malalim at pinilit pakalmahin ang boses ko. Panahon na para sabihin ang totoo sa kanya. Jonathan,
Panimula ko, ngayong nahuli mo ko sa akto, alam mo na siguro ngayon kung gaano kasakit ang naramdaman ko nang mahuli din kita. Tumingala siya at tinitigan ako. Manggiyak-ngiyak at litong-lito sa mga naririnig niya. Itinuro ko si Arman na nakayuko pa rin. Itong nakita mo, ito ang paraan ko para makaganti sa'yo. Diretsahan at walang pangingimi kong sinabi iyon. Para malaman mo naman kung gaano kasakit ang ginawa mo sa akin. Napasigaw ang huling bahagi ng sinabi ko. Masakit ba ha? Halos mapasubsob si Jonathan sa mga salita ko. Parang siya pa ang nahihiya at hindi makatingin ng diretso sa akin ngayon. Tahimik na tumango-tango si Jonathan habang umiiyak. Hindi siya makapagsalita. Siguro ay napagtahi-tahi na niya ang mga nangyari. Ang katotohanang alam ko na ang panlolokong ginawa niya at gumanti ako sa pamamagitan ni Arman. Ilang sandali ang lumipas na walang nagsasalita. Tanging mga hikbi naming mag-asawa ang maririnig. Nakatingin lang ako sa kanya, habang siya naman ay nakapikit at tila pinipilit kumalma. Pagdilat niya, nakita kong napuno ng matinding galit ang mga mata ni Jonathan. Hindi para sa akin. Kung hindi nakatuon ang matalim niyang titig kay Arman. Bago ko pa napigilan, nakita kong sumugod si Jonathan papunta kay Arman. Ikaw! Hayop ka! Sigaw niya sabay tulak kay Arman sa dibdib ng buong lakas. Natigilan ako. Nanlilisik ang mga mata ng asawa ko at handa siyang saktan si Arman sa mga sandaling iyon. Kapwa nawalan ng panimbang si Arman at napahakbang paatras, ngunit hindi siya lumaban o umiwas man lang. Agad akong pumagitna. Huwag na huwag mong sisihin si Arman. Malakas ngunit mariin kong utos kay Jonathan habang idinadahilan ang katawan ko sa pagitan nila. Nagpambuno kami saglit ng asawa ko. Hawak niya ang braso ko. Ako'y pumiglas. Nakita kong napuno ng luha at matinding galit ang mukha ni Jonathan habang nakatitig kay Arman sa likod ko. Hawak-hawak ko ang asawa ko sa magkabilang braso at buong lakas na itinulak ko siyang palayo kay Arman. Ako ang may kagagawan nito, Jonathan. Sigaw ko sa mukha ng asawa ko. Ako ang may gusto. Ginawa ko to. Dahil sa sakit na ginawa mo sa akin. Ramdam ko ang panginginig ng buong katawan ni Jonathan sa ilalim ng mga kamay ko. Kung masakit man para sa iyo ang makita kami ni Arman, ngayon, alam mo na kung anong klasing sakit ang dinanas ko noong nalaman ko ang tungkol sa inyo ng babae mo. Halos manlumo si Jonathan sa mga sinabi ko. Para siyang binuhusan ng malamig na tubig. Bigla siyang naubusan ng lakas. Kumawala siya sa pagkakahawak ko at napaupo muli sa sofa. Napahawak sa ulo niya na parang sumasakit. Nagsimula na rin siyang humagulhol. Bakit, Olivia? Bakit mo nagawa sa akin ito? Umiiyak niyang sambit, halos di ko maintindihan sa garalgal. Mahal na mahal kita. Alam mong mahal na mahal kita. Paulit-ulit niyang sabi habang umiiling. Tila kinakausap ang sarili. Halos mapaawang ang bibig ko sa narinig. Mahal? Parang lalo pang sumidhi ang kirot sa puso ko. Mahal mo ko? Ulit ko. Puno ng kapaitan ang boses ko. Jonathan, kung talagang mahal mo ako, hinding-hindi mo sana nagawang lokohin ako ng ganyan. Kung mahal mo ako, hindi ka sana humanap ng iba habang nasa malayo ka. Ramdam ko ang matinding panlulumo at galit sa puso ko. Hindi ko alam kung alin ang mangingibabaw. Olivia, nagkamali ako, sabi niya. Halos pabulong, tila napahiya at nagsisisi. Lumuluha niyang itinaas ang paningin sa akin. Patawarin mo ko. Nakikiusap ako. Nasilaw ako. Nadala lang ako. Hindi ko naman gustong saktan ka. Hindi ko sinasadya. Tuluyan nang bumagsak ang matapang at tiwalang anyo ng asawa ko. Ngayon, isa na lamang siyang basag na lalaki sa harapan ko, nagsusumamo, umiiyak at nagmamakaawa. Napalunok ako at naramdaman kong manginig ang labi ko. Bahagya akong umatras. Inilagay ang isang kamay sa aking bibig habang pinipigil ang paghagulgol na namumuo sa aking dibdib. Hindi ko akalaing maririnig ko kay Jonathan ang mga salitang iyon. Ilang taon kong hinintay ang pag-amin niya, ang paghingi niya ng tawad. Ngunit ngayong nasa harapan ko na, bakit parang lalo lamang akong nasasaktan? Bumuhos ang luha ko.
at napailing ako. Jonathan, nasaan ang hindi sinasadya sa pinlano mong panlilinlang ng napakatagal? Umiiyak kong tugon. Isang pagkakamali ang tawag mo roon? Ilang beses mong inulit-ulit ang pagkakamaling iyon, buwan-buwan, taon-taon. Sinadya mo iyon. Pinili mo iyon. Tumulo ang luha ko ng mas malakas. Humakbang ako palayo sa kanya. Hindi ko na kayang makita ang itsura niyang naghihinagpis. Dahil pakiramdam ko, nilalamon ako ng emosyon. Baka kung ano pa ang magawa ko kapag nagtagal pa ako sa harap niya. Napasulyap ako kay Arman na nakatayo pa rin sa sulok, tila tulala at hindi alam ang gagawin. Ang puso ko ay biglang nakadama ng awa para sa binatang ito na nadamay sa gulo ng aming pagsasama. Arman, umalis ka na muna. Mahina ngunit mariin kong sabi sa kanya habang pinupunasan ang aking mga luha. Ayaw ko mang gawin ay kailangan. Para matapos na ang tagpong ito, kailangang lumabas muna si Arman sa eksena. Saglit siyang tumingin sa akin, bakas sa mukha niya ang pag-aalala. Ma'am, baka po. Sige na Arman. Pakiusap ko. Itinuro ko ang pinto. Nag-aatubili man tumango si Arman at marahang naglakad palabas ng bahay. Bago siya lumabas ng pinto, muli siyang lumingon sa akin. Puno ng pag-aalala at lungkot ang kanyang mga mata. Ngumiti ako ng konti sa kanya. Isang mapaklang ngiti na ang tanging nais iparating ay, ayos lang ako. Kaya ko na to. Sa katuluyan siyang umalis, marahan niyang isinara ang pinto at naiwan kaming dalawa na lang ni Jonathan sa loob ng bahay. Natahimik saglit sa sala. Ang dating masayang tahanan namin ay ngayon nabalot ng napakabigat na katahimikan. Kapwa kami umiiyak ng asawa ko sa magkabilang dulo ng sala. Ako nakatayo malapit sa bintana at siya nakaupong nakayuko sa sofa. Ilang minuto rin sigurong ganoon bago siya muling nagsalita. Olivia, basag ang boses niyang tumawag sa akin. Hindi ako kumibo, hindi ko siya matingnan. Anong mangyayari sa atin ngayon? Mahina niyang tanong, puno ng takot at alinlangan ang tinig. Pinikit ko ang mga mata ko ng mariin. Ano nga bang mangyayari sa amin? Ito ang tanong na ilang linggo ko nang kinikimkim sa sarili ko mula pa nang madiskubre ko ang panloloko niya. At ngayon, heto na. Pareho na kaming may kasalanan sa isa't isa. Wasak na ang tiwala namin sa isa't isa. Lumingon ako sa kanya. Ang lalaking minahal at inalagaan ko sa loob ng maraming taon ay ngayon mistulang gusgusin at sugatang bata sa aking harapan. Pulang-pula ang mga mata sa pag-iyak, namumutla, at ang buong anyo niya ay bagsak na bagsak. Humugot ako ng hininga. Lakas loob na binitawan ang mga salitang sumasagot sa tanong niya. Quits na tayo, Jonathan. Mahina ngunit madiin kong sinabi. Amanos na tayong dalawa. Tumango ako na parang tinatanggap ko na ang lahat. Wala na akong ibang masasabi pa sa'yo kundi quits na tayo. At iyon ang huling mga salitang nasabi ko sa aking asawa bago ko siya iniwan sa sala, luhaan at sugatan ang damdamin. Dumiretso ako sa aming silid at isinara ko ang pinto, iniwan ko siyang mag-isa. Sa likod ng saradong pinto, hysterical na akong humagulgol. Narinig ko rin sa labas ng silid ang mahina ngunit masakit na pag-iyak ni Jonathan. Sa gabing iyon, tuluyan ng gumuho ang mundong akala ko'y matatag. Miss Kay, sa mga sumunod na araw pagkatapos ng matinding pangyayaring iyon, bumalik ako sa bahay ng aking mga magulang sa probinsya, bit-bit ang aming anak. Hindi ko kinayang manatili sa bahay na pinagsaluhan namin ni Jonathan na puno ng alaala ng pagsasama namin. Kailangan ko munang lumayo at mag-isip. Sa ngayon, hindi ko pa kayang harapin si Jonathan at lalo namang hindi ko na rin nakita o kinausap pa si Arman mula noon. Pare-pareho kaming nasaktan sa nangyaring ito at kailangan ko munang humanap ng lakas at linaw ng isip. Sa totoo lang, hindi ko alam kung ano ang mangyayari sa amin ni Jonathan ngayon. Ang alam ko lang, sobra-sobra ang sakit na nararamdaman ko. At dahil sa kagustuhan kong gumanti, nakasakit pa ako ng isa pang tao na walang ibang naging kasalanan kundi ang umibig sa akin. Nakasakit ako hindi lang ng isa, kundi ng 2 tao. At pati ako mismo ay lalo lang nasugatan.
Ang galit at puot ko sa aking asawa ang siyang nagtulak sa akin sa isang maling landas na puno ng pagsisisi. At ngayon, heto ang kinahantungan. Wasak na wasak kaming lahat. Ang masaklap pa, nadamay pati ang inosenteng puso ni Arman na malamang ay tunay na nagmamahal sa akin. Ang pag-uwi ni Jonathan, na dati ay hinihintay ko ng may galak, ay nauwi sa isang bangungot na realidad para sa aming dalawa. Imbes na masayang pagsalubong, naging araw iyon ng pagbubunyag ng kataksilan niya at kataksilan ko. Pareho kaming nagkasala at ngayon pareho rin naming pinapasa ng sakit at consequence ng mga ginawa namin. Sa gitna ng lahat ng kaguluhang ito, wala akong nagawa kundi ang umiyak. Paulit-ulit, hanggang sa parang wala nang mailuha. Pero ang sakit ay nananatili sa kalooban ko. Hanggang ngayon, gulong-gulo ang puso't isipan ko. Mahal ko pa ba si Jonathan? O dahil sa ginawa niya ay tuluyan nang nawala ang pagmamahal ko at napalitan ng galit? At itong si Arman, mahal ko ba siya? O natangay lang ako ng bugso ng damdamin at pangangailangan? Hindi ko masigurado ang sagot sa mga tanong na yan ngayon. Ang alam ko lang, parehong may puwang sa puso ko ang dalawang lalaking ito. Magkaiba nga lang ang anyo at lalim. Sa ngayon, umuwi muna ako sa puder ng mga magulang ko kasama ang anak ko. Tahimik akong nagninilay dito kung ano ang dapat kong gawin. Paulit-ulit kong tinatanong sa sarili ko, hahayaan ko na lang bang masira ang pamilya namin? O susubukan kong buuing muli ito, alang-alang sa aming anak? Paano ko haharapin si Jonathan? Paano ko mapapatawad ang isang taong pinatay ang tiwala at pag-ibig ko ng buhay pa ako? At papaano ko hihingi ng tawad kay Arman sa pinsalang na idulot ko sa damdamin niya? Napakahirap ng sitwasyon ko ngayon, Miss Kay. Parang ang labo-labo ng lahat at hindi ko alam kung saan magsisimula. Gayunpaman, sa kabila ng lahat ng ito, may munting tinig sa puso ko na umaasa pa rin. Umaasa na balang araw ay mahahanap ko sa puso ko ang kapatawaran. Kapatawaran para kay Jonathan at kapatawaran din para sa aking sarili. Alam kong hindi rin biro ang pagkakamali ko. Pareho kaming nagkasala ng asawa ko. Kung mananatili kaming sarado at matigas dahil sa galit at pride, tuluyan na ngang mawawasak ang pamilya namin. Ngunit kung sakaling matututo kaming pareho, na pagsisihan ng mali at magpatawaran, maaaring may pag-asa pa na unti-unting mabuo muli ang nawasak na tiwala at relasyon. Alam kong mahirap at masakit ang prosesong iyon at hindi ako nakakasiguro kung kaya naming lampasan. Pero handa akong subukan para sa aming anak na walang kamuwang-muwang at wala namang kasalanan sa nangyari. Handa akong magsimula muli kung sakaling pareho naming pipiliin ni Jonathan na ipaglaban pa ang aming pagsasama. Subalit kung dumating man ang araw na hindi na talaga namin kayang ayusin pa ni Jonathan ang pagitan namin, handa rin akong tanggapin iyon. Kakayanin kong itaguyod ang anak ko ng mag-isa kung kinakailangan. Alam kong napakalaking sugat ang iniwan nitong pangyayaring ito sa puso ko pero hinding-hindi ko hahayaang manatiling ganyan habang buhay. Kailangan kong maghilom para sa sarili ko at para sa anak ko. Natutunan ko na sa pinakamahirap na paraan na hindi kailanman nagdudulot ng tunay na ginhawa ang paghiganti. Akala ko noon mababawasan ang sakit kapag nakaganti ako. Pero lalo lang pala akong nasaktan at nakasakit pa ako ng iba. Ngayon, mas nauunawaan ko na ang halaga ng tiwala at tapat na komunikasyon sa isang pagsasama, lalo na sa mga pamilyang tulad namin na pinaglalayo ng distansya at panahon. Maraming pamilyang OFW ang dumaraan sa matinding pangungulila at tukso. At sa aking karanasan, natutunan ko na walang mabuting patutunguhan ang paglingon sa tukso at pagsisinungaling. Sana ang nangyari sa amin ay magsilbing aral at babala sa iba pang mag-asawa o magkasintahan na nasa malayo sa isa't isa. Pahalagahan ninyo ang tiwala ng bawat isa. Napakahirap buuin muli kapag nabasag na ito. Sa kabila ng trahedyang ito sa aming buhay, umaasa pa rin akong darating ang araw na maghihilom ang sugat. Maaaring hindi ngayon, maaaring hindi bukas, pero darating ang panahon na matatanggap ko rin ang mga nangyari at kaya ko nang magpatawad sa asawa ko at sa sarili ko. Pinagdadasal ko araw-araw. Nagabayan kami ng Panginoon sa tamang desisyon.
Kung anuman ang kahinatnan, sana ay para sa ikabubuti ng lahat, lalo na ng aming anak. Maraming salamat po, Marian Sweet, sa pagkakataong naibahagi ko ang aking kwento. At sa mga tagapakinig na OFW at pamilya ng OFW na nakinig at nakauunawa, taus-puso rin akong nagpapasalamat. Sana ay may napulot kayong aral sa mapait ngunit makahulugang karanasang ito ng aking buhay. Nagmamahal, Olivia. Maraming salamat sa pakikinig sa Marian Sweet Story. Kung nagustuhan nyo ang ating kwento ngayon, huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe, at i-share sa inyong mga kaibigan. Hanggang sa muli, ito ang Marian Sweet Story, your heart, your story.